Mapagpalang araw po sa inyo, Miss Kay, at pati na rin sa inyo mga listeners. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking masalimuot na kwento. Hindi ko alam kung ano nga ba ang magiging reaksyon nyo sa istorya ko. Pero sana'y sa huli ay maintindihan nyo ako. Itago nyo na lang ako sa pangalang Nadine. Hindi ko po tunay na pangalan. Nakatira sa Surigao del Sur at isang may bahay. Mahirap lamang ang aming buhay, kung kaya't maaga akong pinag-asawa ng aking mga magulang. Ganyan kasi minsan ang ginagawa kapag nasa malaking pamilya kayo. Pinapaasawa ng maaga ang ibang anak para hindi na makadagdag pa sa gastusin. 25 kaming anak ng aking ina at ama. Ako ay nasa 10 at nasa 8 taong gulang na rin. 18 anyos ako noon nang makilala ko ang aking asawang si Benji. Siya naman ay 23 taong gulang. Mabait ang aking asawa. Mapagmahal din at sobrang maalaga sa aming kaisa-isang anak. Halos walang tigil si Benji sa pangangalakal upang may makain lamang kami sa pang-araw-araw naming buhay. Kahit na mahirap kami, ay masaya pa rin naman kami, lalo na't nabiyayaan kami ng isang anak na super cute at makulit. Mahal ko si Benji, kung kaya't ayaw ko rin naman siyang nakitang nahihirapan ng sobra. Kaya napagpasyan ko ring maglako at magbenta ng mga kakanin sa aming barangay. Dala-dala ko palagi ang aking anak na 2 taong gulang noon. At dahil nga napakabibo nito, ay laging nauubos ang paninda namin dahil sa kanya. Si Kian ay maputi, chubby at cute na bata. Ang kaputian nito ay namana sa akin, pati na rin ang matangos nitong ilong. Sabi nga ng mga kapitbahay namin, napakagwapo raw siguro ng anak ko kapag naging binata na ito. Isang araw, kumalat sa aming barangay ang balitang nahuli raw si Ka Julian dahil gumagamit at nagtutulak daw ito ng pinagbabawal na gamot. Kagabi lamang ay hinuli ito ng mga kapulisan at nasa kulungan na ngayon. Simula noon ay naging red tag na rin sa mga pideya ang aming barangay dahil napag-alaman nilang ang aming barangay daw ay isa sa pinakamaraming mamamayang nagtutulak ng droga. Mainit-init ang mga mata ng kapulisan sa barangay namin, kung kaya't ingat ang kilos namin kapag lumalabas ng bahay. Wala naman kaming ginagawang masama, pero kahit na ganon, ay nag-iingat pa rin kami ni Benji, lalo na't napapanood namin sa telebisyon na basta-basta na lamang pinapalantahan ang isang inosenteng residente. Masabi lamang na nagbebenta ito ng pinagbabawal na gamot at ikinukulong kahit na wala namang sala. Hindi ko lubos maisip, Miss Kay, na yung nakikita namin sa balita sa telebisyon ni Benji ay mangyayari pala sa amin din. Itinigil ko na ang paglalako ko ng kakanin, kung kaya't palagi na akong sumasama kay Benji ng mga lakal. Kasama rin namin ang anak naming si Kian. Masayang-masaya ang araw naming yun dahil malaki ang naibenta namin sa pangangalakal. Papauwi na nga kami noon sa aming bahay upang makapagpahinga. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang masukal at makipot na lugar, ay inambangan kami ng mga kapulisan. Agad na hinuli ang aking mister na si Benji sa pagkakasalang nagtutulak daw to sa aming barangay. Sobrang nagulat ako dahil hindi yun magagawa ng aking asawa, Miss Kay. Kilala ko si Benji. Hindi ito gagawa ng ikakapahamak naming pamilya, lalo na't mahirap lamang kami. Halos lumuhod at magmakaawa ako sa harap ng kapulisan. Huwag lang hulihin ang aking mister.
Naglulupasay na rin ako noon, Miss Kay, at humihingi ng tulong sa mga taong nakakakita sa amin doon. Ngunit wala silang magawa kung hindi tingnan lamang ako habang dinadakip at pinupusasan si Benji na paulit-ulit na sinasabing, "Mangangalakal lang ho ako." Ang tanging nagawa ko lamang ay yakapin ang aking anak na si Kian na walang kamuwang-muwang sa nangyayari sa ama niya. Si Benji ay panay ang makaawa rin sa kapulisan. Pilit niyang sinasabi na inosente siya. Nangangalakal lang naman siya ng bakal at huwag siyang hulihin dahil may pamilya siyang binubuhay. Umiiyak ang asawa ko. Subalit walang pakialam ang mga kapulisan sa aming hinaing. Sa presinto na lang daw kami magpaliwanag. Wala kaming nagawa kung hindi ang sumunod sa kanila dahil alam naming wala kaming laban sa mga ito. Hindi ko alam kung bakit nangyari sa amin ni Benji ito, pero isa lang ang nasa isip ko noon. Isa kaming mahirap na mamamayan kung kaya't kami ang pinuntirya nila. Nang makapasok kami sa presinto, ay kinausap muna at tinanong ang aking asawa. Kami ng aking anak na si Kian ay naroon lamang sa labas, naghihintay ng balita. Pipi akong nananalangin noon na sana makasama namin si Benji sa pag-uwi namin mamaya. Ngunit 1 at 2 oras na paghihintay, hindi namin nakasama ang asawa ko. Ang sabi ng mga kapulisan ay itinuro raw si Benji ng isa sa nahuli na lang nagtutulak din. Hindi nila sinabi kung sino, pero alam kong gawa-gawa lamang nila yun. Wala akong nagawa kundi ang umuwi na lamang nang hindi nakikita at nakakausap ang aking mister. Inilagay ko si Kian sa habal-habal namin at pinaandar to upang makauwi kami sa bahay. Kinabukasan ay nalaman ng aming mga kapitbahay ang nangyari sa aking asawa. Kahit sila ay hindi makapaniwala na nagtutulak ng pinagbabawal na gamot si Benji. Si Aling Marina, ang asawa noon, ay napagbintangan din ay kinausap ako. Ang sabi niya sa akin ay pumunta raw ako sa Public Attorney Office sa munisipyo upang humingi ng advice at tulong na rin. Hindi naman ako nag-aksaya pa ng oras. Habang karga-karga ko si Kian at nasa bulsa ko rin ang perang inipon namin ni Benji, ay pumunta ako sa munisipyo. Alam kong may pag-asa pang makalabas ang asawa ko dahil inosente siya at walang ginawang mali ang asawa ko. Mabait at masipag to. Hindi nito kayang gawin ang ibinibintang sa kanya o kahit gumamit man lang. Kung tutuusin, kung ginagawa niya ang bagay na yun, ay dapat hindi kami naghihirap ngayon. Baka nasa mabuting estado na sana kami ng buhay. Mahirap palang maging isang mahirap. Dahil kahit inosente at wala kang ginagawang masama, ikaw pa rin ang pagbibintangan at may sala. Ang aking asawa na naghihirap para lamang maitaguyod kaming mag-ina, kahit na tirik ang araw, ay patuloy pa rin sa pagkayod. Subalit ganyan pa ang ginawa nila sa kanya. Kung nagtutulak lang sana siya, edi sana'y nabigyan niya man lamang kami ng maganda at bagong damit at tsinelas. Tama ngang sinabi ni Bamboo sa kanta niya, ang hustisya ay para lang sa mayaman. Gayunpaman, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa, Miss Kay, dahil alam kong hindi kami pababayaan ng Diyos. Alam niyang inosente kami at tutulungan niya kami sa kinakaharap naming problema ngayon. Nang makapunta ako sa munisipyo, sobrang dami ng pila. Iba't ibang mga kaso ang naririnig ko, kung kaya't mas nakaramdam ako ng kaba at kawalan ng pag-asa. Subalit mas tinatagan ko ang aking loob. At nang makapasok ako sa loob ng PAO, ay kinausap din agad ako ng attorney. Sinabi niya sa akin ang dapat kong gawin sa mga oras na iyon. Hintayin ko raw ang hearing ng aking mister. At bibigyan din naman kami ng public attorney upang tulungan kaming ipagtanggol ang aming sarili. Pumunta raw ako sa aking asawa at tanungin kung sino ang attorney niya at iyon ang tutulong sa amin. Matapos na sabihin iyon, hindi na rin ako nag-aksaya pa ng oras.
Pinuntahan ko ang aking mister sa presinto kung saan siya nakakulong. Nakausap naman namin si Attorney Santos at tutulungan niya nga kami na mapawalang sala ang aking asawa. Labis akong natuwa dahil doon. Ipinaliwanag niya kung ano ang dapat nasasabihin ni Benji at kung ano ang mga hindi niya dapat gawin sa korte. Nang makaalis ang attorney ay agad kaming nag-usap ng aking asawa. Miss na miss ko na rin siya at ilang araw na siyang nasa kulungan. Nang hawakan ko ang kanyang kamay ay roon na ako napaiyak. Agad naman akong nilapitan ni Benji at niyakap ng mahigpit. Si Kian naman ay patuloy lamang sa paglalaro ng kanyang laruan at walang kamalay-malay sa nangyayari sa amin. Huwag ka nang umiyak, mahal. Alam kong makakalaya ako dahil ako'y inosente. Hinding-hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Palagi mong tatandaan yan. Tumangwa ko bilang sagot. Huminga ako ng malalim at mas niyakap si Benji. Naniniwala ako na balang araw ay makakasama mo rin kami ni Kian. Huwag kang mag-alala. Mahal kita at hindi kita iiwan sa hamong ito. Sabay nating haharapin ang hearing bukas. Huwag kang kakabahan. Isipin mo na wala ka namang ginawa. Lakasan mo ang loob mo para sa amin ang anak mong si Kian. Napalingon kami sa aming anak na ngayon ay naglalaro pa rin ng laruang binigay ni Benji noong nag-birthday ito. Yun ang tanging laruan na mayroon ng anak namin na nakuha lamang ni Benji sa pangangalakal dahil hindi naman namin afford na bumili ng bagong laruan sa kanya. Huwag kang mag-alala, mahal. Lalakasan ko ang loob ko. At may tiwala rin ako kay Attorney Santos. Alam kong tutulungan niya tayo at mananalo tayo sa hearing bukas. At kapag nakalaya na ako, susundin ko ng gusto mo na lumipat na tayo ng bahay na inuupahan. Napatungo ako sa sinabi ni Benji. Sumandal na lamang ako sa kanya at napayakap ng migpit. Simula kasi noong bali-balitang red tag ng barangay namin, ay gusto ko na sanang lumipat ng inuupahan dahil nararamdaman kong hindi na kami ligtas sa lugar na iyon. Tama nga ang aking pakiramdam. Kinabukasan ay nagkaroon ng hearing si Benji. Sinamahan pa ako ni Aling Marie, pati na rin ang ilang mga kapitbahay namin na naniniwalang inosente ang aking mister. Labis ang aking kabang nararamdaman nang makita si Benji na nasa harapan ng korte at nagsasalita. Ilang oras din kaming nanood at nakinig. Lahat ng sinabi ng attorney ay sinunod ni Benji. Subalit malakas ang ebidensya laban sa asawa ko ng mga kapulisan. Kung kaya't ang final verdict ng korte ay guilty ang aking asawa. Dahil nga sa nangyari, ay sobra akong nawala ng pag-asang makakalaya pa ang aking asawa. Umiiyak lamang ako habang nakatingin kay Benji na nagsisisigaw dahil sa maling paratang sa kanya. Nagkatitigan kami hanggang sa nakita kong umiiyak na ang aking asawa at napaluhod na lamang. Ngayon ko lang nakita si Benji, ang aking asawang masipag at malakas ang loob, na tuluyan nang nawala ng pag-asa at naging mahina sa mga sandaling yun. Awa at lungkot ang nararamdaman ko habang nakita ko ang aking mister na hinihila ng mga kapulisan upang ibalik to sa kulungan. Sa sandaling hinampas ng judge ang kanyang palumpong, ay roon na ako napaluhod at napahagulkol ng malakas. Matapos ang hearing, ay agad kong kinausap si Attorney Santos. Attorney, paano po nangyari yun? Sinunod naman namin ang sinabi niyo, pero bakit guilty pa rin ang hatol ng korte sa asawa ko? Tanong ko sa abogado habang namumroblema pa rin. Hindi pa rin ako makamove on dahil sa nangyari sa amin. Napakamot sa ulo si Attorney Santos at malungkot akong tiningnan. Pasensya na, misis, pero hindi ko rin alam kung paano nangyari yun. Malakas kasing ebidensyang nilapag nila sa korte laban sa asawa mo kung kaya't natalo tayo. Pero inosenteng asawa ko, attorney. Alam mo yun. Paano na lang kami? Hindi ko matanggap. Mayroon pa bang ibang paraan para mapawalang bisa ang hatol sa aking asawa? Parang awa niyo na po.
Kailangan na kailangan ko ang tulong. Kailangan namin ng anak ko ang kanyang ama. Naiiyak kong sabi habang nagmamakaawa kay Attorney Santos. Nakita kong napabuga sa hangin ang abogado. Tsaka may kinuhang isang card sa kanyang bulsa. Mayroon akong kilalang private attorney. Isa siya sa pinakamagaling na abogado sa probinsyang to. Pwede ka magpatulong sa kanya. Subalit misis, malaki ang gagastusin mo. May pera ka ba? Tanong ni Attorney Santos. Kahit na wala akong pera, tumango na lamang ako kay attorney. Ayaw kong tanggapin ang aming pagkatalo. Kailangan ko pa rin lumaban kahit na mawalan pa ng pag-asa si Benji sa problemang to. Opo, mayroon po. Mayroon kaming naipong pera. Kung ganoon, tatawagan ko ang aking kaibigan at sasabihin kong magpapatulong ka sa kanya. Yang card na binigay ko sa'yo ay numero niya. Nakalagay na rin ang kanyang address dyan. Pasensya ka na, misis. Subalit ito na lamang ang kaya kong maitulong sa iyo at sa asawa mo. Si Attorney Barameda na lamang ang bahala sa iyo. Alam kong tutulungan ka niya at hangad ko ang paglaya ng asawa mo. Napatango na lamang ako habang tinapik-tapik ng abogado ang aking balikat at umalis na rin sa korte. Wala akong nagawa kung di ang titigan ang card na binigay sa akin ni Attorney Santos. Napabuntong hininga ako at umuwi na lamang sa aming bahay. Hindi ako iniwan ni Aling Marie. Bagkus, pinatatag pa nito ang aking loob, pati na ang mga kaibigan naming kapitbahay. Mabuti na lamang at may mga tao pang naniniwala na inosente kami, ang aking asawa. Magpakatatag ka na din. Alam kong mahirap pero hindi kayo pababayaan ng Diyos. Manalangin ka sa Kanya at humingi ka na rin ng gabay at tulong. May mga naipon kaming pera at donasyon mula sa ating mga kapitbahay. Gamitin mo ito sa pang-araw-araw niyong gastusin ni Kian. Sabi ni Aling Marie, habang hawak-hawak ang aking kamay at ibinigay sa akin ang perang nalikom niya kanina. Imbit akong napaiyak nang marinig ang sinabi ni Aling Marie. Hindi ko na ho alam kung ano ang gagawin ko, Aling Marie. Paano kami ng anak ko? Tanong ko sa kanya. May pag-asa pa na din. May karapatan kayong umapila sa mataas na korte. Yan na lamang ang gawin niyo. Hindi pa huli ang lahat. Alam ko makakalaya rin si Benji. Dasal lang kayo sa may taas. Magagabi na rin kung kaya't umalis na si Aling Marie. Kinuha ko ang card na nakatago sa aking bulsa at tinitigan ulit yon. Napagdesisyonan kong i-text si Attorney Barameda at magpakilala sa kanya. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay nag-reply ito. Sinabi nitong pumunta ako sa kanyang bahay upang pag-usapan ang kaso ng mister ko. At dahil sa reply niya, ay nagkaroon ulit ako ng pag-asa na makakalaya ang aking asawa. Si Attorney Barameda, ayon kay Aling Marie, ay isa sa pinakamagaling na abogado sa probinsya. 45 taong gulang at hiwalay na sa asawa. Mabait daw to. Patulungin sa mga inosente at mahihirap na mamamayan. Sa gabing yun ay hindi ako nakatulog ng payapa. Iniisip ko ang aking asawa sa loob ng kulungan. Ano kaya ang nararamdaman niya at naiisip ngayon? Sana lamang ay huwag siyang panghinaan ng loob. Kahit ano gagawin ko, upang makalabas lang siya ng kulungan at papawalang sala. Kinabukasan ding yun, iniwan ko muna si Kian kay Aling Marie dahil pupuntahan ko ang bahay ni Attorney Barameda. Isang oras din ang biyahe nang makarating ako sa bahay ng abogado. Nakatayo ako sa isang gate at manghang-mangha ako sa bahay nito. Maya-maya ay nilapitan ako ng isang guard at tinanong ako kung ano ang ginagawa ko roon. Sinabi ko ang aking pakay sa kanya. Kitang-kita kong may tinawagan lang to at ilang minuto rin ang nakalipas. Kinuha nito ang ID ko at pinapasok na ako sa may loob. Mas namangha pa ako nang makita ko ang loob ng malaking bahay nito. Palingaling nga ang aking ginawa sa paligid. Hanggang sa nahagip ng aking mga mata, ang isang may katandaan ng lalaking naglalakad papalapit sa akin. Ikaw ba si Nadine Guerrero? Ang kliyenteng in-endorse sa akin ni Attorney Santos? Tanong niya. Hindi pa ako nakapag-react ng ilang segundo. Oho, ako nga po. Napatungo si attorney at kinamayan ako.
Doon na lamang tayo mag-usap sa balkonahe, Mrs. Nasabi na nga pala sa akin ni Atty. Santos ang kaso ng asawa mo. Napagbintangan siyang nagtutulak ng pinagbabawal na gamot, tama? Tanong ni attorney sa akin nang makaupo kami sa maliit na sofa. Tama po kayo, attorney. Kailangan ko po ng tulong niyo. Talagang wala pong kasalanan ang asawa ko. Hindi rin siya nagtutulak ng pinagbabawal na gamot. Isa lamang kaming hamak na mahirap at lumalaban ng patas sa buhay. Hindi ko alam kung bakit napagbintangan ng asawa ko. Niwala naman kaming daladala ng mga araw na yun. Nangangalakal lamang kami at balak lang sana naming umuwi na sa bahay. Ngunit agad kaming binaybas ng mga pulis at wala kaming kalaban-laban ng mga sandaling yun. Naiiyak na kwento ko kay Atty. Barameda. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Subalit nasabi ba ni Atty. Santos na isa akong private attorney at may bayad misis ang aking serbisyo? Tanong niya sa akin. Doon lamang ako natigilan. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Tila ba napipi ako dahil sa tanong niya. Sa katunayan, 3,000 lamang ang perang natitira sa ipon namin ng asawa ko. Dinagdag ko pa ron ang mga donasyon ng aming kapitbahay na binigay sa akin kagabi ni Aling Marie. Sa madaling salita, wala akong sapat na pera na maipambabayad sa serbisyo niya. Kinagat ko ang aking labi tsaka huminga ng malalim. Sa katunayan po, wala po akong sapat na pera, attorney. Subalit huwag po kayong mag-alala. Mag-iipon po ako upang makapagbayad ng buo sa inyo. Ngayon ay 3,000 lamang ang dala ko. Napailing si Atty. Barameda at nawala ang ngiti sa labi. Mrs., hindi ho libre ang serbisyo ko. Kung gusto mong makalaya ang asawa mo, dapat ay handa ka sa mga gagastusin niyo. Hindi naman tayo maglalaro sa korting yun. Kung wala kayong sapat na pera, ay mag-ipon ka muna at bumalik ka na lamang sa akin kapag may pera ka na. Mahinahon namang paliwanag ni attorney sa akin. At dahil sa sinabi niya, ay napanghinaan ako ng loob. Wala akong nagawa kundi magmakaawa sa abogadong nasa harapan ko ngayon. Lumuhod ako, miski, sa harapan niya at nagmakaawa kung tulungan kami ng asawa ko. Parang awa niyo na, attorney. Ikaw na lamang ang pag-asa ko upang makalaya ang asawa ko. Gagawin ko ang lahat. Gawin niyo akong katulong, tigalaba o kahit na ano. Basta tulungan niyo lang kami. Kailangan namin siya ng anak ko, attorney. Hindi ako titigil hanggat hindi siya napapasawalang bahala. Nagmamakaawa ako sa inyo. Ilang minuto rin akong nakaluhod sa harapan ng lalaki. Hanggang sa naramdaman kong tinaas niya ang aking muka. Kita ko ang nag-aapoy nitong mga mata habang nakatitig sa akin. Kahit ano gagawin mo? Malamig na sabi ni attorney. Kaya napatango ako ng marahas. Sige. Lahat ng sasabihin ko ay susundin mo. Naiintindihan mo ba, Mrs.? Tanong nito kung kaya't natigilan ako. Hindi ko alam pero sa mga oras na iyon ay binundol ako ng kaba. Ngunit patuloy pa rin akong napatango sa kanya. Pumunta ka sa kwarto ko. Susundan na lamang kita. Maghanda ka. Sumunod ako sa kanyang sinabi. At sa mga oras na yun ay parang alam ko na ang ibig sabihin ng mga sinabi niya. Hindi nga ako nagkamali. May ginawa nga siyang kabulastugan sa akin at may nangyari nga sa aming dalawa. Pinahiga niya ako sa kama, binukas ang aking mga binti at tuluyan akong inangkin. Ang huli nitong sinabi bago pa man ako umalis sa bahay niya ay wag raw akong mag-alala. Gagawin lang daw namin yun hanggang sa makalaya ang aking asawa. Ito ang magsisilbing kabayaran ng serbisyo ko sa iyo. Ang serbisyo mong magpaligaya sa akin. Wala akong nagawa kundi tanggapin ang aking kapalaran. Mahal ko ang asawa kong si Benji, kung kaya't gagawin ko ang lahat
kahit na mawalan man ako ng puri at dignidad. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, basta't ginawa ko to dahil kailangan namin siya ng anak ko. Ilang linggo nga ang nakalipas ay tinanggap ng mataas ng korte ang apela namin ng aking asawa. Si Attorney Barameda ang abogado at nagkakilala na rin sila ni Benji. Sa una ay nakaramdam ako ng pagkailang, subalit pinagsawalang bahala ko na lamang yun at itinatak ko sa aking isipan na ginagawa ko lamang to para sa aking pinakamamahal na asawa. Dumating na nga ang pinakahihintay naming hearing. Pumasok ang judge sa korte at sinimula ng pagdinig. Tayo ay nasa session ngayon para sa kaso ng bayan ng Pilipinas laban kay Benji Guerrero. Sabi ng judge habang nakaupo sa pinakataas. Doon na ako nakaramdam ng kaba nang makita ko ang aking asawa. Katabi nito si Attorney Barameda na seryoso lamang ang tingin sa harapan. Mr. Benji Guerrero, tumayo ka. Ikaw ay naasukasuhan. Mr. Benji Guerrero, tumayo ka. Ikaw ay naakusahan ng krimen ng pagtutulak ng pinagbabawal na gamot. Naiintindihan mo ang kaso laban sa'yo? Tanong ng judge kay Benji. Sinugot naman ni Benji ang judge ng opo. Nanumpa ang isang pulis na nag-akusa kay Benji. Kaya naman bumalik din ang galit na aking nararamdaman sa mga oras na iyon. Officer Santiago, maaari mo bang isalaysay sa amin ang mga pangyayari na humantong sa pag-aresto sa akusado? Noong Enero 21 bandang alas 6:05 ng hapon, nagsagawa kami ng buy-bust operation sa lugar kung saan naroon sina Benji Guerrero, kasamang asawa at anak nito. Nakatanggap kami ng impormasyon na nagbebenta si Mr. Guerrero ng mga iligal sa lugar at ako ang nagpanggap na mamimili at bumili ng 1 gramo mula kay Mr. Guerrero. Kwento ng pulis na tinutulan ko. Hindi ako makapaniwala sa kasinungalingan ng pulis na kaharap nila. At nakilala mo ba ang akusado sa silid ng korte na ito? Tanong ng judge. Oo, siya ang lalaking nakaupo roon. Sabay na itinuro ng pulis ang aking asawang si Benji. May pagtutol ba sa sinabi ni Mr. Santiago? Tanong ng judge kung kaya't lumapit naman si Attorney Barameda. Opo, tinututulan namin ang akusa ni Mr. Santiago. Naniniwala kami na may kakulangan sa proseso ng kustodiya at sa operasyon na sinagawa ng mga ito. Mayroon bang ibang mga saksi sa nasabing transaksyon? Agad akong nanginig dahil sa tanong ng judge. Sa pagkakaakala ko o pagkakaalala ko, kaunti lamang ang tao sa lugar na iyon at hindi naman kami tinulungan ni Benji. Subalit tinawag ni Attorney Barameda ang ilang mga taong lumapit sa korte at nagsabi ng kanilang testimonya. Napaiyak na lamang ako nang marinig ang sinabi ng mga ito. Mayroon palang nakakita sa paghuli sa amin at sobrang naawa sila sa amin. Hindi namin alam na may nakavideo pala ng lihim habang dinadakip ang asawa ko at wala roon sa video na bumili ang pulis sa amin ng pinagbabawal na gamot at walang nilahad ang aking asawa na droga sa kanila. Sa oras na iyon ay malakas ang kutob kong mananalo kami sa kaso. Ilang oras din ang makalipas nang magsalita ang judge. Matapos ang masusing pagsusuri ng lahat ng ebidensya at testimonya na iniharap, ang korte ay nagpasya na ang taga-usig ay nabigo na patunayan ang kasalanan ng akusado ng higit pa sa makatuwirang pagdududa. At dahil din sa malakas na ebidensya na ibinigay ng mga saksi, ang korte ay nagpasya na si Benji Guerrero ay hindi nagkasala. Siya ay pinawalang sala at ang akusado ay malaya na. Matapos na sabihin iyon, ay umalingaw-ngaw sa korte ang tunog ng pagpukpok ng palumpong nito. Maraming salamat. Maraming salamat po, Judge. Maraming salamat, Attorney Barameda. Tumayo ang aking asawa na may halong luha at kagalakan ng muka. Napaiyak na lamang ako nang makita ang kasiyahan sa mukha ni Benji. Ngayon ko lamang siya nakitang ngumiti, simula noong hinuli siya ng mga pulis.
Agad kong dinaluhan ang aking asawa at niyakap siya ng mahigpit. Hinalikan niya ang aking noo, pati na rin si Kia na tuwang-tuwa rin. Dahil sa wakas ay makakasama na niya ang kanyang ama. Sa mga oras na iyon, ay nagtama ang mga mata namin ni Attorney Barameda. Ngumiti siya sa akin, kaya napatango na lamang ako sa kanya. Maraming salamat, Attorney Barameda. At sa'yo, mahal, maraming salamat din. Masayang sabi ni Benji sa amin. Ngumiti ako ng matamis sa aking asawa at kasabay nun ang pagkabahala ng aking nararamdaman. Sa ngayon ay nahinto na rin ang serbisyong binibigay ko kay attorney at gabi-gabi naman akong inuusig ng aking konsensya. Ilang araw na lamang, Miss Kay, ay lilipat na kami ng bahay ng aking asawa at ilang minuto lamang ang distansya sa bahay ni Attorney Barameda. Hindi ko alam kung sasabihin ko pa ba ang sikreto ko kay Benji. Matatanggap pa ba niya ako kapag nalaman niyang ang pinambayad ko sa serbisyong binigay ni Attorney sa amin ay ang katawan ko? Dapat ko pa bang sabihin ang totoo sa aking asawa? O ililihim at ibabaon ko na lamang yun hanggang sa huling buhay ko? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Kay. Nagmamahal, Nadine.